nasalamala ang biglang paglitaw ng kasalukuyang pandemya na gumambala sa pamumuhay ng maraming pamilya at pakikisalamuha sa ibang tao. Mga kaibigan, narito ang kwento ng isang ina na napuspos ng lungkot ang buhay ngayong nasa kritikal na panahon ang mundo dahil sa COVID-19. Siya ay si Lena. Tatlo ang naging anak namin ni Amado, sina Edwin, Irene at Mark, na pawang mga ulirang anak at mapagmahal sa magulang. Si Edwin ang aming panganay. Walang ibang pinangarap kundi ang mabigyan kami ng maginhawang buhay ng kanyang ama, lalo na ang kanyang mga kapatid. Masaya ang aming pamilya, puno ng mga pangarap at pagmamahalan ng isa't isa. At dahil gagraduate ka na ngayong taon na to sa BS Chemistry, nakahanda na isang bagong kotse na iririgalo ko sa iyo, Irene. Ha? Naku, kuya! Kailangan ko na ba kaagad ng kotse pagka-graduate ko? Ang dami ko pang pagdadaanan. Tulad ng pagre-review para sa chemist licensure examination. Talagang kakailanganin mo ng sariling sasakyan sa mga magiging transaction mo in the future. Sa pagre-review mo, sa paghahanda mo para sa licensure exam, lalo na sa paghahanap mo ng trabaho. Pandemya ngayon, delikadong makipagsiksikan sa public transport. Sus! Ano pa nga bang karapatan ko para tumanggi? Pero salamat ha, kuya. Ngayon pa lang, para na ako nakatuntong sa Cloud9 sa regalo mo sa akin. Kaya bilang paghahanda, mag-e-enroll ka agad ako sa driving lessons. Ikaw rin, Mark. Kuya, Sumabay ka na sa ate Irene mo sa pag-enroll sa driving lessons mo, no? Para kapag naibigay ko na rin sa iyo ang kotse mo, marunong ka na magmaneho. ang ibig mong sabihin, kuya, patay ko, bibigyan mo rin ng kotse? Oo naman. Basta nakaabang na rin yun sa pagtatapos mo sa construction management next year. Kaya sa mismong graduation mo, saka ko iaabot sa iyo ang susi ng sasakyan mo. Kuya, Grado? Oo, kuya. Salamat ang marami. Hindi lang sa kotseng ibibigay mo sa akin, kundi pati sa walang sawang pagsuporta mo sa pangangailangan ko, lalo na sa pag-aaral ko sa college. I love you, kuya. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Siya. Bago pa tayo magkahiyakan dito sa harap ng hapagkainan, tapusin na ninyo yung pagkain nyo para may sabay ko na kayo sa kotse ko sa inyong mga pupuntahan. Kailangan maaga rin ako sa site dahil ako ang magdi-design ng major project namin ngayon. Nay! Nakaupo ako rito sa bangko kong tumba-tumba, anak. Halika na, pumasok ka rin sa loob. Ay, Nay! Binatid kasi sa akin ni Edwin itong mga pinamili niya para sa inyo. Magbabayad kasi ako ng bills to sa mall, kaya dinaan ko na rito. Nag-aabot-abot naman ang mga padala sa akin ng aking apo. Oy, pero pakisabi kay Edwin, ha? Maraming salamat. Pati ikaw mo sa pambili ng gamot na ibinibigay niya sa akin. Kasi naman, bakit ayaw niyo pang pumisan sa amin? Doon mas nababantayan namin kayo. Mas magiging masaya pa yung mga apo niyo. Dahil magkakasama kayo. Di na. Ha? Magiging abala lang ako sa inyo. Saka ilang hakbang lang naman na layo ko sa inyo. Kaya madaling-madali nyo naman ako masisilip dito. Kung ako lang masusunod, paupahan niyo na lang itong bahay na ito. Doon na kayo sa amin pumirmi. Hindi ko maaaring iwan ang lumang bahay na ito, Lena. Nandito ang magagandang alaala namin ng iyong ama. Saka yung masasayang sandali nung maliit ka pa.
Maligaya akong binabalikan ang mga iyon sa aking alaala. Habang nakaupo ako rito sa aking tumba-tumba. Madaling araw na, pero bakit hindi pa rin bumuwi ang mga batang yun? Hindi man lang nagte-text o tumatawag. Lahat sila. May mga dala namang cellphone. May tumatawag sa cellphone ko. Si Irene. Oh, hello, Irene. Nasaan na ba kayo? Ba't di pa kayo umuwi? Ang nanay niyo nakatulog na sa pag-aalala. Umuwi na kayo. At nang mapanatag na rin ako. Hindi po kami makakauwi riyan, Tay. Ano? Anong hindi mo na kayo makakauwi? Ano ba ibig mo sabihin? Nandito po kami sa ospital. Ha? Si Kuya po, isinugod namin dito dahil sa matinding paninikip ng dibdib. Aba, Nasa ICU po siya sa kasalukuyan at naka-intubate. Intubate? Ang isa po po dapat niyong malaman, Tay. Kalalabas na po na resulta ng mga swab test namin ni Mark dito sa ospital. Pareho po kaming positive. Pero asymptomatic. Kaya dadalhin po kami sa isang quarantine facility. Diyos ko. Amado, hindi pa ba tumatawag yung mga bata? Abay, patanghali na. Kahit ba Sabado ngayon at wala silang mga pasok, eh bakit hindi pa rin sila nagsisiuwi? Si Irene ang tumawag kaninang madaling araw. Ang sabi niya, sinama raw sila ng kuya nila sa isang project nito sa Bataan. At kung mga 10 araw daw, aabutin sila ron. Aba, katagal naman yata nila doon. Yun ang sabi ni Irene Siya nga pala maiba tayo ng usapan. Ella, Ano? magpasala ka tayo sa RT-PCR test dun sa health center. Ha? Sama na rin natin si Inay, ha? Ay, bakit naman bigla-bigla naman tayo magpapa-RT-PCR test? Wala naman tayong nararamdamang sintomas ng COVID-19, ha? Mainam na rin yung nakatitiyak tayo sa mga kalusugan natin. O siya, tara. Magsuot ka ng face mask, ha? At saka yung face shield. Magdala ka rin ng extra para kay Inay. At daanan natin siya sa bahay niya. Ate Irene, Oo, Mark. Natanggap ko na rin ang malungkot na balita galing sa ospital. Hindi na kinaya ni Kuya. Masyado nang naapektuhan ng baga niya. ngayong araw na ito, ikikrimen si Kuya, ate. Oo. Nag-request ako sa crematorium na dito na rin sa quarantine facility padala yung mga abo niya. Nagbigay na ako ng mga detalye. Pagkatapos ng mga araw natin sa quarantine facility, paano tayo uuwi? Hindi kasama si Kuya, ate. Ewan ko, Mark. Hindi ko rin alam. Dahil ngayon pa lang, nadudurog ng puso ko sa magiging reaksyon ni Naitay at Inay. Sa sandaling malaman nila, patay na si Kuya. Lalo na si Inay. Hindi niya matatanggap ang lahat. Hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito. Itay, Oh, anak. basta na po. Negative naman ang resulta ng RT-PCR test namin ng nanay mo. Pati na rin ang lola mo. Mabuti naman po kung ganun. Nakabawas na po yan sa mga alalahanin natin.
Anak, 12 araw na nakalilipas. Kailan daw ba kayo palalabasin ni Mark dyan sa quarantine facility? Na-clear na po kami ng mga doktor dito, Tay. Oh. Pauwi na po kami. Ang kuya niyo, kumusta naman? Kasama rin po naming uuwi ang kuya, Tay. Naku, salamat naman. Salamat, makauwi na kayo. Inip na lalay niyo sa paghihintay sa inyo Halos hindi na natutulog sa kabibilang lang mga araw. Pero sa bahay ni Lola po kami muna tutuloy, ha, O Tay? bakit? Magkita na lang po tayo doon. Pakiusap lang po. Huwag niyo na munang isasama si Inay. Bakit? Tsaka huwag po muna ninyong sabihin sa kanya na uuwi na kami. Hanggat hindi pa po natin naiaayos ang lahat. Teka muna. Ano ibig mo sabihin hanggat hindi natin naiaayos ang lahat? Amado! Tanga po ko si Edwin! Abo na lang! Anong abo na lang? Anong ibig sabihin ng Lola Flora nyo, Mark? Ay, patay na po si Kuya. Hindi na po niya kinayang pakikipaglaban sa COVID. Dito po sa hawak kong urn, dito po nakalagay ang mga apo ni Kuya Edwin. Kay tagal kong hinintay ang pagdalaw ng apo ko, Amado. Pagkatapos, ngayon dumating siya. Abo na lang. Nado sa garapon. Ano natin sasabihin sa alay nyo ang masakit na katotohanan ito? Ay, Paano? Isang linggo! 2 linggo! Hanggang kailan nyo pinlanong itago sa akin ang pagkamatay ng kuya nyo, Irene? Ha? Kung hindi pa ako nagawi sa bahay ng lola nyo, hindi ko makikita ang pangalan ng kuya nyo na nakalagay ito sa marmol na na pinaglalagyan ng kanyang mga abo. Dahil hindi po namin alam kung paano sisimulan sa inyong lahat, Inay. Pinangangalagaan din po namin ang inyong damdamin. Oh. Ayaw namin kayong masaktan. Kaya hinayaan nyo kung maghintay na maghintay sa pag-uwi ng kuya nyo. Samantalang hindi na pala siya darating kahit kailan. Nagulo na rin po kasi ang isip namin. Alam namin mahal na mahal niya si Kuya. Kaya nagawa muna namin lihim sa inyong lahat. Oo. Inisip po namin maghihintay muna kami ng sapat na panahon para ipagtapat sa inyo ang nangyari. Inilihim man lang niyo sa akin o hindi ang pagkamatay ng kuya niyo. Hindi mawawala ang kirot dito sa dibdib ko. Napakasakit na pangyayari ito. Ewan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matatanggap. Kahit naman ako, hanggang ngayon sinasabi ko pa rin sa aking sarili na masamang panaginip lang ang lahat. Like, hindi totoong patay na ang panganay natin. Madalas hindi ko pa rin mapigilan ang pagluha. Bakit si Edwin pa, Amado? Bakit siya pa? Na ang daming pangarap para sa atin. Para sa mga kapatid niya. Kung minsan, Lena, hindi na rin natin dapat tinatanong ang bagay na yan. Dahil sa iba man nangyari at
hindi sa anak natin. Kaparehong sakit din ng kalooban ang mararamdaman ng mga naulila. Kahit ilang buwan, ilang taon man ang lumipas, lagi kong maaalala ang ating panganay, Amado. Hindi mawawala ang kabutihan niya sa puso at isipan ko. At ang kabutihan yon na ipinadama niya sa ating lahat nung siya'y nabubuhay pa. Yun ang mag-aalis ng mga kirot sa dibdib na nadarama ko. Alam kong tumatagal ang isang pagdadalamhati kapag patuloy na hindi tinatanggap ang katotohanan. At inaamin ko, may mga sandaling umiiyak pa rin ako kapag sumasagi sa alaala ko ang masasayang sandali naming mag-anak kasama si Edwin. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa aming panganay ni Amado. Bagamat ang palagi ko pa ring dalangin, malampasan ko at ang aking pamilya ang kalungkotang dulot ng pagkawala ng isang minamahal. Gayon din ang patuloy na dasal na sana'y matapos na ang kritikal na panahong ito ng pandemya upang mapanatag na rin ang buong mundo. Ako si Lena. Ito ang aking buhay. May hangganan ang kapighatian na nararapat lamang at tama. Mahalagang mamuhay pa rin tayo sa paraang handa tayo sa kahit pinakamasasakit pang bahagi ng buhay upang matanggap natin ang pagpapala at kapayapaan ng kalooban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Lena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang isang kasaysayan na kapupulatan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Melody. Halos 6 na buwan pa lang kami ni Efren nang mapagdesisyon na naming magpakasal sa Huwes. Oo, aaminin kong hindi ko pa siya lubos na kilala noon. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya, kaya ko nga nagawa yun. Pero sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti kong napapansin na mga abnormalidad sa kanyang pag-uugali. Minsan, responsable siya, minsan hindi. May mga araw na sweet siya, ngunit may mga araw din na halos isumpa niya ako. Pabago-bago siya ng mood. Pero sa kabila nun, nanatili ang pagmamahal ko sa aking asawa. Tay, tingin po ang pambiling tinapay. Nagugutom na po ako. Wala akong pera. Kahit man lang barya dyan, wala ka natira? Eh kung meron ako, di sana ibinigay ko na sa inyo. Kaso wala nga eh. Minalas ako ngayon. Natalo ako sa pustahan. Yung perang binigay ko sa'yo, inaksaya mo lang sa bisyo mo?
Efren naman. Bakit? Masama ba? Nagpakahirap ako sa paglalabada para may makain lang tayo. Kung aasa lang kasi ako sa'yo, sigurado matagal na kami patay ni Totoy nang dahil sa gutom. Hindi ko na buhay, Tay. Nagugutom na po ako. Bakit pa ang kulit mo? Sinabi ko nga wala akong pera, ha? Tumambay nga dyan. Tabi. Papasok ako! Ano sabi mo? Ha? Teka, ano ba mas mahalaga sa'yo? Ang pamilya mo o yung bisyo mo? O bakit hindi ba halata? Ha? Hayop ka! Aray! Hayop ka! Meron di ka ba? Isang loob mo sabihin sa akin yan? Ano klase kang haligi ng tahanan? Siyempre naman, maging responsable ka naman sana. Nasaan na yung pinangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng masaganang buhay? Ano? Nasaan na? Bakit bigla ka na lang nagbago? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kaso, ito lang ang nakayanan ko! 5 taon na tayong kasal. Pero hindi kita nakitaan ng pagiging responsable. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit ka nagpapabaya sa amin? Hindi mo na ba kami mahal? Nabigla ka lang ba sa pagpapakasal sa akin? Ano? Di ba tama na? Itigil mo lang yung kakabunganga mo! Ang sakit na sa tinga! Mahiya ka naman! Makonsensya ka naman sa pinagagawa mong pagpapabaya sa amin ng pamilya mo! Oh, diyan ka lang pala. Nakita ko yung daladalang plastic ni Toto. Yan, mukhang marami, ha? Mga tinapay yun at saka chichirya para sa mga anak natin. Nangako ako sa kanilang papasalubungan ko sila. Yan. Ano naman ang laman niyang dala mo? To? Syempre. Pagkain natin para mamaya hanggang bukas ng gabi. Nag-grocery na ako bago ako umuwi. Para bukas, magpapahinga na lang ako buong araw. Baka mukhang malaking kinita mo, ha? Tingin yung pera. Ha? Para saan? Basta. Teka, Efren ha, liliwanagin ko lang. Itong perang nasa akin, para lang sa pagkain at sa gastusin ng buong pamilya. Ibigay mo na lang sa akin yung pera. At bakit ka ibibigay sa'yo, ha? Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo gagastusin. Ay, sandali. Nagbabala ka na naman magsugal, no? Efren, pwede ba? Hindi ko ibibigay to sa'yo. Kasi alam kong lulustayin mo lang to sa wala. Swapang mo naman. Ako? Swapang? Ako na nga halos bumubuhay sa atin ah. Ikaw, kumikita ka nga dyan sa trabaho mo, pero ano? Mansarili mo lang yung perang kinikita Lumayas mo. ka nga rito. O, ba't Wala kang silbi. bakit ako lalayas? Ikaw na dapat lumayas. Pamamahay ko itong tinitirahan mo. Ano ba? Rico, tiwan mo nga ako. Nasasaktan ako, Efren, ha? Lumayas ka. Kahit kailan huwag ka nang uwi pa rito. Wala kang pakinabang. Ikaw ang walang pakinabang! Dapat sa'yo kinakaladkad papalabasan ka. Ano ba? Efren, huwag mo akong kaladkarin! Ito. Diyan ka sa labas. Aray! Efren! Efren, buksan mo tong pinto! Efren, papasukin mo ako! Efren! Efren! Ma, pasensya na po kayo kung dito muna ako titira sa inyo. Ayos lang naman sa akin na tumira ka dito. Pero matanong ko lang, anak. Bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo, ha? Ay, nalululong po kasi si Efren sa bisyo. Nagiging pabaya siya sa amin ni Totoy, ang mga anak namin. Pero ang higit kong pinagtataka, pabago-bago ang ugali niya. Minsan, sweet siya. Minsan, bigla na lang magagalit at mananakit sa akin. Sa totoo lang, Melody, napupuno na ako dyan sa asawa mo. Gusto ko siyang kausapin na masinsinan. Ma, baka po lumaki ang gulo. Hindi, anak. Kailangan malaman ko kung ano ba talaga ang plano niya sa inyo ni Totoy. Sige po. Kayo pong bahala. Yan ang epekto ng pagpapakasal mo sa lalaki. Hindi mo naman lubos na kilala. Man naman eh. Sisi ka man. Huli na ang lahat. Ay! Ay! Buti naman at
mapapasyal kayo. Ali po kayo, pasok, pasok. Salamat. Tuloy po. Nasaan ang anak kong si Efren? Umalis po kanina. Pumasok po sa trabaho. Ano ba? Opo. Ay, siya nga pala, nakausap ko mama mo. Nakiusap siya sa akin na bantayan ko raw kayong dalawa. At dahil sa pag-aari ko itong bahay na tinitirhan nyo, hindi ka makatatangi sa akin. Sakaling tumira ko dito, Ay, mapantayan ko kayong dalawa ng apo ko para maiwasan na yung pang-aabuso sa inyo na Efren. salamat naman po kung ganun. Kahit papano, may tagapagtanggol na po ako ngayon. May sasabihin ako sa iyo, ha? Nagkamali ako dahil matagal ko itong inilihim sa iyo. Ho? Gusto kong protektahan sana ang anak ko, pero dahil asawa ka niya, napagtanto kong karapatan mong malaman ang lahat tungkol sa totoong pagkatao ni Efren. Bakit ho? Ano po bang meron kay Efren? Siguro naman, napansin mo, bago-bago na ugali si Efren, may pagkakataong mabait siya, may pagkakataong ding walang iya siya. Oo nga ho. Bata pa lamang si Efren, yan ang problema ko sa kanya. Palakaibigan siya. Pero kapag matagal-tagal na, inaaway na niya yung mga kalaro niya. Madalas siyang manlamang sa kapwa niya bata. Naging problema ko rin siya dahil sa pangungupit niya sa akin ng pera. At noong mag-high school siya, lalong lumaking problema ko sa kanya. Alam mo bang isang araw pinuntahan ako ng mga kaklase niya at sinisingil ako sa mga utang daw ng anak ko sa kanila. Doon ko napag-alaman na ginamit niya ang pangalan ko para makautang sa kanila. Nung sinita ko naman si Efren, doon ko nalaman na ibinili niya ng mamahaling damit at sapatos yung mga nakuha niyang pera sa mga kaklase niya. Ganun po ba? Oo, sa totoo lang, Melody. Nakakutob na ako noon na baka may problema sa pag-iisip si Efren, kaya dinala ko siya noon sa pinsan kong psychiatrist. At doon ko nalaman na meron si Efren na kung tawagin antisocial personality disorder. Ang mga taong may ganong klaseng sakit, walang pakialam sa responsibilidad, moralidad, at concern sa iba. Ang tanging pakialam lang niya ay yung pansarili niyang interes. Wala rin konsensya ang taong may ganitong sakit. Melody, sinabi ko to sa iyo, hindi para lumiit ang tingin mo sa asawa mo na anak ko, Tay. kundi para unawain mo siya at maging alerto ka kapag kasama mo siya. Good night, Efren. Walang yawa. Ay, Efren, bakit mo ako sinaksak? Bakit? Papapayin kita. Diyos ko! Tay! Tay, tulong! Tay, sinaksak ako ni Efren sa balikat. Tulungan niyo ako! Ano nangyari? Tulungan niyo po ako! Si Efren, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya, Tay! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bitiwan mo yung balisong mo. Huwag niyo akong pigilan pa. Makas ka na, Melody. Dalihan mo. Ako na bahala kay Efren. Sige na. Uy! Melody! Efren! Bumalik ka rito! Melody! Tama na! Melody! Efren! Nakakatakot na yung asawa mo, Melody. Panuhin mo. Bigla ka na lamang yung sinaksak na walang dahilan. Baliw na ang lalaking yon. Ma, tama na po. Ligtas naman po ako Pero hindi ka na niyang mapatay. Naku, humanda talaga sa akin yung Efren na yan. Ipakukulong ko siya. Ano? Huwag mo sabihin sa akin na tumututol ka. Melody naman, hindi ako papayag na maulit pa itong nangyari sa iyo. Kailangang maturuan ng leksyon ng lalaking yan. Ma, may sakit po sa pag-iisip si Efren. Oh, di totoo pala yung hinala kung baliw yung asawa mo. Melody, ano ba talaga ang plano mo? Hahayaan mo na lamang ba na mapatay ka ng asawa mo? Hiwalayan mo na ang lalaking yan dahil wala naman siya mabuting na ibigay sa inyo ni Totoy. Puro sakit ang ulo lang ibigay sa iyo ng asawa mo. Paano, Melody? Hihiwalayan mo ba yung asawa mo? O gusto mong ako na ang gumawa ng paraan
para maghiwalay kayong dalawa. Bern, kumusta na si Efren? Ayun. Dinadala namin siya ni Papa sa psychiatrist para ma-therapy. Alam mo, Ate Melody, parang baliwala lang sa kanya na umalis na kayo ni Totoy sa bahay. Ganun ba? Tama yun. Desisyon mong lumayo muna sa kapatid ko habang tinetherapy siya. Para matahimik na ang buhay niyo ng pamangkin ko. Alam ko, nasasaktan ka sa nangyayari sa asawa mo. Oo. Mahal na mahal ko pa rin si Efren. Pero kailangan kong gawin to para sa amin ni Totoy. Bern, may pag-asa pa bang gumaling si Efren? Hindi ko alam, ate. Yung psychiatrist na ang nagsabi na bihirang gumaling ang isang tao sa ganong klase ng sakit. Bern. Dali nga. Oh, ikaw pala, Melody. Efren, Anong ginagawa mo rito? kinakamusta ka lang? Bakit? Ha? Samantalang di mo na ako mahal. Nagkakamali ka, Kuya Efren. Mahal ka ng asawa mo. Pero kailangan niyang lumayo sa'yo dahil... Anong dahil? Anong dahil? Ha? Ipagpipilitan nyo na naman pa sa akin na baliw ako? Ha? Ikaw, Melody, Efren, anong kailangan mo sa akin, ha? gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo ng maayos. At saka, gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa biglaan kong pag-alis dati. Sorry. Hindi ka na babalik sa akin? Babalik din ako. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mo munang mag-therapy. At kailangan ko ring hanapin ang sarili ko. Oh, Melody. I'm sorry kung dinala kita sa ganitong buhay. Wala akong pinagsisisihan, Efren. Dahil minahal naman kita. Sige. Aalis na ako. Ipagdarasal ko na sana gumaling ka kaagad. Melody. Paalam. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa rin tayo. Hoy, anak! Masyadong malikot, ha? Mag-iingat ka! Opo, Mama! Melody. Buti naman at hindi kayo nakalilimot ni Totoy na dalawin ako lagi. Baka naman pwede na ulit tayo magsama. Nami-miss ko kasi kayo palagi. Gusto ko sana. Kaso ang sabi ng psychiatrist na tumitingin sa'yo, mas maigi ng ganito ang setup natin. Mahal mo pa rin ba ako? Walang nagbago sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Melody. At saka naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Kaya ganito ang setup natin para tumagal ang relasyon natin. Melody. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang asawa at mamahalin ko. At hindi ako makakalimot na gampanan ng mga tungkulin ko sa iyo bilang asawa. Salamat. Salamat. Tuloy mo pa rin akong iniintindi. Kahit na ganito ko. Sorry, Dila. Kasi hindi ako nagiging mabuting asawa sa iyo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Basta, Efren, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa asawa mo, ha? Nandito lang ako. Nandito ako palagi para samahan at alalayan ka. Sa
ngayon ay going strong pa rin ang relasyon namin ni Efren bilang mag-asawa. Pagamat magkaiba pa rin kami ng bahay na tinitirhan, yung kasi ang payo sa amin ng aming psychiatrist para tumagal ang aming relasyon. Hindi kami pwedeng magsama sa iisang bubong dahil na rin sa sakit niya. Pero bilang asawa niya, handa naman akong unawain ang kalagayan niya at handa ko siyang damayan sa mga pagsubok na dumarating sa kanya. Ako si Melody at ito ang aking buhay. Mahirap ang sitwasyon ng mag-asawang Melody at Efren. Pero kailangan nilang maghiwalay ng tinitirahan para na rin sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa kabila ng pagsubok, ay hindi pa rin sumusuko si Melody at handa pa rin niyang gampanan ang pagiging asawa kay Efren. Palagi nating tatandaan na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi laging masaya. Kadalasan, kailangan pa muna nating dumaan sa pagsubok at makalabas sa problema ng magkasama. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jeneline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan sa buhay ni Sean. Ako'y simpleng babae. Ang gusto ko lamang sa buhay ay maging masaya at maranasan na mahalin ng totoo. At salamat sa Panginoon dahil dumating sa buhay ko si Bertie. Isang biyudo pero mapagmahal na lalaki. At hindi ko inakala na siya ang magpapabago ng lahat ng ito. Narito ang aking kwento. Uy, kanina pa naghihintay si Berting sa cellphone number mo. Dali, bigyan mo na. Oo na. Ito na nga Nakahanda na nga itong kapirasong papel. Sinulat ko na yung cellphone number ko. Iaabot ko na lang sa kanya. Halika ba, Choy, samahan mo ko. Ay, dito na lang tayo. Ayoko lumapit. Kasi baka sabihin tayo ba'y naghabol sa lalaki. Siya yung may kailangan ng number ko, hindi siya lumapit. Pwede, konsiderasyon naman. Tignan mo naman, no, may ginagawa sila. Kung hindi niya kukunin, edi ihahagis ko na lang sa kanya. Berting, eto na yung number ni Sean. Saluhin mo. Hala, naibata mo yung papel sa ilalim ng kotse ni boss. Kunin mo dali. Ha? Huwag na. Ako na kukuha. Hala, talagang gumapang pa si Berting sa ilalim ng kotse para lang makuha yung number mo. Nakuha ko na. Sorry, Berting. Hihintayin mo ang text ko, ha? Tsaka, pwede ka bang imbitahan mag-dinner? Umuha ka na dali, Sean. Ha? Oo na. Sige, payag ako. Oh, mga anak, nandito na ako. Pa, may bisita po pala kayo. Hindi niyo po agad sinabi para naman nakapaglinis po kami ni Joy ng bahay. Nakakaya po tuloy sa bisita ninyo. Ayos lang, mga bata. Huwag kayong mag-alala. Pa, pasok na po kayo ng bisita niyo. Sean, pasensya ka na kung maliit lang ang bahay namin. Pero, kahit na ganito lang ang tahanan namin, feel at home lang, ha? Ito naman, Bertie. Okay lang Siya yun. nga pala mga bata, sa sesyon,
yung sinasabi ko sa inyo na love ko. Sean, ito ang mga anak ko. Si Makoy, yung panganay. Tapos ito si Joy. Kayo po pala yung laging kinukwento sa amin ni Papa. Ay, nagkukwento ba siya? Opo! Palagi po masaya si Papa kapag ikinukwento niya kayo sa amin. Love na love po kayo ni Papa. Totoo yun, Bertie? Oo, totoo. Love na love kita. Siya nga pala, Sean. Dito ko na kumain ng dinner, ha? Magluluto ako ng sinigang. Wow, sarap. Huwag kang mag-alala. Masarap akong magluto. Kapag natikman mo ang sinigang ko, Talaga? makakalimutan mo pangalan mo. Baka nga, mapasagot na kagad kita eh. Kamusta naman si Berting sa'yo, Sean? Naku, alam mo ba, Choy, tingin ko, parang nai-inlove na ako sa kanya. Baka naman na-inlove ka na sa kanya dahil sa awa. Ang sabi mo, naiiyak ka mo sa mga ikinuwento niya sa iyong talambuhay niya. Siguro isa yun sa mga dahilan. Kaya nga, kapag ako'y naging girlfriend niya, hindi ko siya lolokohin. Tulad nung ginawa sa kanya ng asawa niya. Alam mo ba, nung kinuwento niya sa akin yung talaga, naku, napaluha ako. Kahit nasa jeep kami, nakakahiya. Friend, sigurado ka na ba na mahal mo siya? Oo naman. Kung ganun pala, bakit hindi mo pa siya sagutin? Bertie, salamat ha. Hinatid mo pa ako dito sa bahay namin. Pasensya na ako na abala kita. Wala yan, Sean. Alam mo namang special ka sa akin eh. Sean, nung nalaman mo yung tungkol sa buhay ko, na-turn off ka ba sa akin? Bakit naman ako mata-turn off? Kasi mahirap lang kami. At nakita mo naman yung katayuan namin, di ba? Wala naman ako nakikitang dahilan para ma-turn off ako sa'yo. Sinama kita hindi para magpaawa sa'yo, kundi para mapatunayan sa'yo na malinis at tapat ang hangarin ko. Gusto ko rin na malaman mo agad na hiwalay na ako sa asawa at tanging ikaw lang ang iniuwi ko at iniangkas ko sa motor ko. Alam na mga kapitbahay ko yan, kahit magtanong ka pa sa kanila. Sean, mahal kita. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa'yo. Tinatanggap na kita bilang boyfriend ko. Tinig, parang kailan lang. 2 buwan na tayo nagsasama. Sean, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo akong makasama? Bakit naman ako magsisisi? Siyempre, mahirap lang ang buhay ko. Palagi tayong kinakapos sa pera. Malaki kasing gastos natin eh. Lalo't nag-aaral pa ang 2 kong anak. Gusto kong kumanda ang buhay natin, Sean. Gusto ko kuminhawa ang buhay mo sa piling ko. O ano naman yung plano mo? Bala kong magtrabaho sa abroad. Sa tingin ko, yun lang ang magpagpapaginhawa sa buhay natin. Meron ako nakausap na recruiter. Naghanap siya ng painter sa Saudi. Interesado ako ron. Sige. Susuportahan kita sa balak mo. Kumusta naman yung kalibin mo, Hasyon? Mabuti naman po si Berting doon, Ate Mona. Maganda naman yung trabaho niya doon sa pinagtatrabahuhan niyang car company sa Saudi bilang painter. Siguro nga, masusunod mo na yung mga gusto mo. Kasi nag-abroad na yung kalibin mo. Pero, Sean, masaya ka ba sa sitwasyon niyo? Ha? Aminin ko sa'yo, ate. Malungkot ako kasi hindi ko pa siya makasama. Gusto ko siyang yakapin, kaya lang di ko magawa kasi magkalayo kami. Sorba ka siyang namimiss. Miss na miss ko si Berting. Kung hindi nga lang talaga kailangan, di ko siya papayagang umalis.
pang ulam, Tita Shon? Makoy, pasensya na kayo. Joy, kung yan lang yung ulam natin. Kasi kinapos tayo eh. Palagi na lang po tayong kinakapos. Di ba nag-abroad na po si Papa? Bakit hindi pa po tayo nakakaahon? Saan po ba napupunta ang mga pera ni Papa? Ikaw muna, hinaan mo yung boses mo, ano? Baka naman iniisip mo, sa akin napupunta yung perang pinaghihirapan ng papa mo. Nagkakamali ka. Lahat ng pera na binibigay sa akin ng papa mo, napupunta lahat sa inyo at sa mga bayarin natin. Huwag niyo akong paghanapan. Hindi ko naman ginagastos sa pansarili kong kapakanan yung pera ng papa niyo. Tita, ilang buwan na po tayong ganito. Kung hindi pa rin pala tayo makakaahon, di sana hindi na lang po nag-abroad si Papa. Sinisikap ko na budgetin yung sahod ng papa niyo. Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting may bahay sa kanya. Tita Shon, Kuya Makoy, huwag na po kayong mag-away. Pasensya na, Joy. Hindi kami nag-aaway ng kuya mo. Tara, kumain na ulit tayo. Makoy! Makoy, mag-usap tayo. Buksan mo tong pinto. Ayoko kayong kausap. Ano ba yung mga pinapost mo sa Facebook laban sa akin? Ako walang kwentang ina? Eh halos sumabusan na nga ako ng oras sa sarili ko dahil sa pag-aalaga sa inyong magkapatid. Sinikap ko maging mabuti sa inyo ni Joy. Kahit minsan, hindi ako nagpabaya. Ano itong ginagawa mo, ha? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo, ito lang igaganti mo? Tita Shon, huwag na po kayong magalit kay Kuya Makoy. Eh kasi ang kuya mo, tinuring ko na kayong mga anak ko. Eh bakit naman ganon? Bakit hindi niyo ako maituring na sarili niyong ina? Bakit? Tita, pagpasensyahan niyo na po si Kuya. Matagal na ako nagpapasensya sa kanya. Makoy! Kung ayaw mo sa akin, sige. Hindi kita pipilitin na tanggapin ako bilang nanay mo. Hello? Sean, kumusta ka na? Berting! Bakit kayo ka lang tumawag? Sorry kung hindi ako nakakatawag sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Bakit natiis mo na 2 linggo wala kang call o message man lang? Nabalitaan ko lang kasi yung pag-aaway niya ni Makoy. Nasaktan ako kasi doon sa ginawa mo sa anak ko kaya hindi ako nagme-message sa'yo. Pero Sean, sa totoo lang, miss na kita. Alam mo lang. Bakit ako? Hindi ba ako nasasaktan doon sa mga pinagsasabi ng anak mo laban sa akin? Iba ba yung sinabi niya sa'yo sa pinakikita niya sa akin? Tapos ikaw, sana naman pumagitna ka kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Kami lang ang may problema. Pero ano? Nagawa mo akong tiisin? Ginagawa ko naman ang lahat para mamagitan sa inyong dalawa. Patawarin mo ko kung para sa'yo hindi ako naging patas. Pero sa pagkakaalam ko, naging patas ako sa inyo. Sorry na, please. Magpatawaran na tayo. Ayusin na natin ang problema natin. Isang matatapos din ito. Huwag tayong magpadala sa mga problema. Berting! Huwag tayong maghihiwalay kasi masasaktan ako. Mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, ako lang ang mamahalin mo at kahit kailan, hindi mo ko iiwan. Oo. Pangako. Walang iwanan. Kaya natin ito. Tita Shon, Oy, Joy. Oh, may pagkain na doon sa mesa. Mag-agahan ka na. O nga pala, kumusta ang kuya Makoy mo? si Kuya Makoy po, ayun po, inaapoy ng lagnat. Ha? Hindi po makabangon sa kama niya. Ano? Oh, halika. Puntahan natin ang kapatid mo. Makoy. Ito na yung pagkain mo, oh. Narito din yung gamot mo. Salamat po, Tita Shon. Pinagluto kita ng mainit na lomi. Kasi
Kasi alam ko, isa yan sa pagkain paborito mo. Oh, kumusta ka na? Ito po, medyo bumaba na po ang lagnat ko. Buti naman. Basta huwag mong kalilimutang uminom ng paracetamol. Tita Shion, kahit po naging salbahe ko sa inyo, ito pa rin po kayo. Inaalagaan ako. Yung paraan po ng pag-aalaga niyo sa akin, parang isang tunay na ina. Makoy, gagawin ko pa rin ang lahat para maging isang mabuting ina sa inyo ni Joy. Kahit na madalas hindi tayo nagkakaunawaan, mahal na mahal pa rin kita. Pati si Joy. Dahil tinuring ko na kayong parang tunay kong anak. Sa totoo lang po, nakukonsensya na po ako sa ginawa ko sa inyo noon. Tita Shion, sorry po. Matagal na kitang pinatawad. Salamat po. Pangako po, tita. Simula po ngayon, sisikapin ko na po maging mabuting anak. Siya tama na. Irirespeto at ituturing ko na po kayo bilang aking pangalawang ina. Tita Shion! Kuya Makoy! Andiyan na po yung taxi ni Papa! Oh, Sean, mga anak! Ay, salamat! At nayakap ko na ulit kayo, Makoy. Ay, Berting! Sa wakas, nakauwi ka na ng Yun. ligtas. Amis kita ng sobra. Queen! Kami na po kukuha ni Joy ng mga gamit niya sa taxi. Oh, sige, sige, mga anak. Sige. Halika na, Joy. Oh, Sean, kumusta naman kayo ng mga anak ko habang wala ako? Ayos naman kami. May mga pagsubok na dumaan pero nalampasan din namin. Close ko na nga mga anak mo eh. Nanay ng turing nila sa akin. Salamat, Sean. At inalagaan mong mabuting mga anak ko. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Kalit kukunin ko lang sa bulsa ko. Oh, eto. Ay, ano yan? Ay, sing-sing? Tatanggapin mo ba ako bilang legal na mister mo? Oo naman. Tinatanggap ko na maging asawa ka. Matagal kong pinangarap na maikasal tayo. Pasensya ka na kung tumagal ng ilang taon ang wedding proposal ko sa'yo. Pero Sean, pangako, magiging mabuti kong asawa sa'yo. Oh, Hindi kita sasaktan o sisirain ang iyong tiwala. talaga. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit na maraming pagsubok na dumating sa aking buhay at sumukat ng pasensya ko, nalampasan ko agad yon. Sa ngayon, kasal na kami ni Berting at 4 na taon na kaming nagsasama bilang legal na mag-asawa. Samantala, Mama na ang tawag sa akin ni Makoy at Joy at masaya ako dahil malaki ang paggalang nila sa akin. Hindi na nag-abroad si Berting dahil meron kaming business na tinayo. At sa awa ng Diyos, masasabi ko na successful yon. Wala na akong mahihiling pa. Masaya na ako sa buhay ngayon, kapiling ang aking pamilya. Ako si Sean, ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Susana Villegas, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz.
Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ipahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na namin magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, ate? Di ba, ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dati umiinom yan ah. Kuhan, Jenny. Nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana, Kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi, Kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinukol mong malakas sa ulan? Ay tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. sa tricycle pa lang habang
namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh, kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. Ha? Gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginom mo. Si Johnny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magbalik ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya Siguro dahil naulan siya kagabi galing pa mamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Alexandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi niyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle niyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Eh dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasada ng tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Oh, paano yan? Paano ng bahay? Ilang matubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ang problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para, ako. Natabahan ko. Oh, salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Kaya mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo, eh. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko.
O di mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. O, paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko eh. Ako? Marunong ko ba magmaneho ng kotse? Ako, oo, sir. O, kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Ay, mabait ka pala talaga. O, sige. Ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagbubuyat mo, kuya. Oh, Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na uli, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Soilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo, ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yun. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin at unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo. Kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? Tatlong gabi tayong kakanta? Oo, Laura. 2K ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun. Kikita ko ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto raw niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay, kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niya na nga po nakain, Tay. Saan mo ba binili yung mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya humingi kami ng pabaon. Pambira ka.
Nagbaho ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaho ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag kang matakot, Farah. Hindi naman totoo yun. Talaga. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Farah. Kasi naman, Laura, Magkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nervyoso. Kanina patulog sina inay at ikay. Pati na rin ang kapatid ko. Pero, hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni itay na baka raw sundan ng patay si inay. Kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako. Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako at bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni inay, huwag kaming maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Farah! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Pupunta pa ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako nadinig. Ano? Natakot po ako na pasigaw ako. Halika. Kasamahan na kita. Narinig mo yan? Yun. Pusa na nagngingiyaw ang narinig mong kumalabog. Ay, hindi ka dapat matakot. Talaga? Ha? Magkanta sa lamay at libre ang trabaho ng nanay mo? Para? Oo. Kaya nga hindi lagi siyang may trabaho eh. Nakakatawa naman ang trabaho ng nanay mo. Hanap patay! Classmates! Ang trabaho pala ng nanay ni Para! Hanap patay! Ano sa mga libing at lamay? At least naman, may trabaho ang nanay ko. Meron nga! Hindi naman maganda! Nakakatakot pa! Kasi nga, ang wait niya, hanap patay! Oh, Farah, bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Kasi po, nalaman po nila yung trabaho niyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutukso. Hindi daw po maganda yung trabaho niyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo na ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige, alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar, hindi siya kumikita eh.
nalulungkot nga siya. Teka, ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Ha? Eh, marunong din siyang manahi, kuya. Ay, yun, okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami, nananahin ng mga punda at basahan. Aba, alam mo, kumikita ng maayos yun. Talaga, kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Ba, tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. O, di, subukin niyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yan kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at bunda ng unan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheet. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oo. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo. Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi may dalawang okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako ng makakatahin nun. Kaya niyo bang gumawa ng ganap? Ay, opo, sir. Opo. Oo. Kung gusto niyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun. At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura. Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school yan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami po order sa inyo, Nay. Talaga? Opo. Sinulat ko nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanonukso sa akin. Umorder din po. Wow! Nagtagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, Tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura. Nakapagpabook na ako sa tutuloyan natin sa Tagaytay. Ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin. Mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa paghanda ko sa mga patay. Sa pananahin naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga.
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang dalawa kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ko binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak. At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa'yo. Ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, mailalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip nyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. Eh, may girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Pwes, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon. Mami, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun pala ang dahilan. Nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka parang hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon. Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, o. Mami, hindi makabubuti para sa inyo ang pinapangarap nyo. Ako ang sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako? Eh, Gabi, I'm pregnant! ha? Oo! Eh, Nagbunga ang isang pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ako. Mami, akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalukuhan.
Yung pala mahilig ka rin sa laman, tulad ng iba. Mami, Hindi ka maaaring umurol sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya. Mami, Para wala ng problema. hindi ko akalaing sasabihin niya yun, Ate Verona. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niya ang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Opo, Papa. Walang niya. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa. Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Ma, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yan yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa? Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog. Malimot ng bigat ng problema ko. Sige na. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang niya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala, manloloko ko. Sandali lang! Tito! Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan! Patayin sa Sandali ho! Sabihin mo, Tyrell. Sino ang sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Ang sumaksak po kay Gabi ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niya? Nakita niya ang ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh, Naparito ko upang humingi ng tawad. humingin. Ako may kasalanan. Hum- Kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. Ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako.
At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi, Nika, ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Munti ka na mamatay dahil doon. kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni na Papa at Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nita. Mami, Hindi na kita pipilitin magpahalik pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nita. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yun sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Yunel Benavin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.